Hello, Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you for your support. Please subscribe, like, share, and leave me a comment po kung kayo ay nakaresonate. Thank you. So, kuha tayo ng messages. Ang paunang message ninyo is for general life, and we have 5 of Swords. This could be internal conflict. Baka meron kayong sitwasyon dito na naguguluhan kayo. You can't make up your mind. You can't make a decision kasi gulong-gulo ang isip ninyo. Kulang kayo sa direction, kulang kayo sa clarity, no? Kaya maaaring ganito ang nangyayari sa iyo, no? You are confused, no? You are so confused of what is going to happen or what you need to do right now. Okay? So, pagdating sa inyong kaperahang aspeto, we have money, career, and finances. Very beautiful kasi si Queen of Pentacles is very abundant and prosperous energy. Nag-fall din siya sa inyong kaperahang aspeto. So, most likely talaga, magiging maswerte kayo pagdating sa pera sa ngayon. You are going to experience abundance and prosperity. No? Magkakaroon kayo ng mga financial blessings siguro. Meron mga perang paparating, cold cash na pwedeng dumating sa inyo or maaari, no, na baka galing din ito sa trabaho ninyo, pinagtrabahuan ninyo yung pera, pwedeng bonus, pwedeng sweldo ninyo, pwedeng nag-pick up ko dito, baka ang iba sa inyo dito may retirement money, no, na hinihintay. So, maaaring dadating na yan. At meron din ako na-pick up na baka pinagtrabahuan mo na yung perang ito, matagal na tong sweldo ninyo dapat, pero baka hindi pa kayo pinapasweldo, no? For ilang months na, at baka ngayon yan ang marireceive ninyo, no? Yung lump sum na sweldo ninyo. So, po pwedeng ganun din ang ganap. And this is also a very nurturing energy. You know, this is a very sensible energy as well. So, maaring pagdating sa trabaho, ganun kayo, no? You're very caring, you're very sensible, talagang siguro caregiver nga kayo, no? Nasa ano kayo, nasa ganong area of life, no? Yung trabaho ninyo. Baka kayo caregiving ang trabaho, or baka nursing, yung ganon, no? At nag-aalaga, no? Nag-aalaga kayo ng mga tao sa paligid ninyo. So, possible na yun ang source of income ninyo. So, pagdating naman sa inyong relationships, we have the Empress. Wow, napakaganda rin ito. Baka ang iba sa inyo buntis, no? Baka buntis kayo sa ngayon. Baka maganganak na kayo. Yung ganon. At this is also a prosperous energy. This is also a very abundant energy. Nagpapahiwatig din ito na ngayon yung relasyon ninyo, no, ng inyong person is yung parang magkakaroon ng growth, magkakaroon ng pag-improve, pagkakaroon ng mas masayang relasyon, mas closer na relasyon, yung ganon, no? So, napakaganda. So, tignan natin kung ano pa yung, kuha tayo ng clarifiers. Tignan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa iyo rito. And at this point, I would like to say thank you ulit, no, sa lahat po na suporta ninyo sa aking channel. Thank you for subscribing, and if you haven't subscribed yet, no, subscribe na po kayo. Thank you. And also, maraming salamat sa mga nagpapadala ng donasyon through Super Thanks. Maraming salamat, at doon sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat din po for your support. So, 2 of Cups, no? Yung ano ninyo, clarifier ninyo for the 5 of Swords. Maaring there is someone that's going to help you dito, no, na magkaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan. Maybe someone is going to or maybe you are going to reach out to someone dito, no, para tulungan kayo. At merong susuporta sa inyo dito. Depende sa inyong sitwasyon. Pwedeng person ninyo yan, pwedeng kaibigan, pwedeng kamag-anak, kapamilya. It could be anyone, no, that is going to aid you sa kung ano man ang kailangan ninyo sa ngayon, no, para makatulong na magkaroon kayo ng clear direction of where you are heading. Okay? Kung ano magiging desisyon ninyo, kasi meron kayong kailangan pagdesisyon na hindi ninyo maisip ngayon, hindi ninyo maarok,
no? Kumbaga, ang inyong sitwasyon. Kaya, nahihirapan kayong magdesisyon. So, with the Queen of Pentacles, we have Nine of Wands. Oh, I mean, Nine of Swords. And this is about anxiety. This is about, that's about anxiety. That's about, magulo ang isipan. Maaaring hindi nakakatulog ang iba sa inyo rito, no? And feeling ko this is where you are coming from, no? Ito yung recent past ninyo, no? Si Nine of Swords. Baka namang problema kayo sa pera, no? Baka recently nagkaroon kayo ng problema sa pera, nag-overthink kayo. O pwede rin na sa trabaho. Baka napapagod na kayo sa trabaho, or pwede rin na yung problema ng mga alaga ninyo, ng inaalagaan ninyo, parang siguro dumikit na yan sa energy field ninyo, kaya pati kayo nai-stress sa problema nila. Baka yung problema nila, pinoproblema mo din, no? Baka ganun ang sitwasyon dito. Kasi kung sa'yo, kung sa pera mo, walang problema, no? We have Queen of Pentacles. So you are going to to get kung ano man yung pagkukulang mo ngayon sa pera, may financial breakthrough, meron kang source of income na mapagkukuhanan ng pera. Kaya kung pera ang problema mo rito, at kung pera yung pinoproblema mo, financial obligations mo, yung pinoproblema mo, don't worry, no? Because Queen of Pentacles is here, so that resonates with wealth, financial gain, diba? Kung trabaho naman ang pinoproblema mo rito, si Queen of Pentacles then signifies a lucrative offer. So, pwedeng merong mag-offer din sa inyo rito ng trabaho. Pwedeng merong mag-offer sa inyo dito ng trabaho na mas malaki ang kinikita kisa sa dati ninyong kinikita. No? So, may mga ganon. Kaya, tanggalin na natin ito as much as possible. Transmute that energy into something positive para positive energies ang lumapit sa iyo sa ngayon, no? Masolusyonan na inyong mga problema. So, with the Empress, we have Hanged Man. Ayan. So, you know what, Leo, maybe kailangan mo lang din ngayon na magnilay-nilay, magmuni-muni. Kailangan mo din magpahinga. Okay? Kasi baka na din kayo, pagod kayo sa trabaho, at kadalasan kapag pagod tayo sa trabaho, pagod tayo sa negosyo, nako-compromise dito yung relationship natin kasi wala na tayong halos panahon sa person natin. Wala na halos tayo oras para sa person natin. And may needs din, di ba, yung person natin. Kailangan din niya ng pag-aaruga, pagmamahal. And sometimes, kung super pagod tayo from trabaho and from career natin, from negosyo, hindi na natin yan na ibibigay sa person natin. Diba? Kaya, maybe now, kailangan mo din na magpahinga. Okay? You need to give yourself a rest, no? Mag-relax para nang sa ganyan you can spend also quality time with your person, no? So, kuha tayo ng final message dito. Tingnan natin kung ano final message para kay Leo. So, we have nature signs. Ayan. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. Okay? So, siguro, matagal na kayong hindi man lang nakakapag-spend ng oras, no, with nature. Kaya iniimbitahan kayo dito na mag-spend time kayo with nature para nang sa gayon marinig din naman ninyo yung mga mensahe para sa inyo ng universe, guidance sa inyo ng universe na ginagamit niya yung nature spirits, no, para makapaghatid ng gabay para sa inyo. Okay? So, kaya sabi dito, pay attention to the subtle messages. Kasi ganun talaga. 'Di ba? Ang universe, kapag nagpapadala sa atin ng mensahe, even intuitive messages, they are in a very subtle way. Kaya kailangan na mag-tune in talaga tayo sa mga yun, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.